sa lahat. Kabi-kabilang disgrasya. Sa Camarines Sur, winalis ng pick-up ang ilang motorsiklo. Damay pati ang isang dalagitang estudyante. Sa Maynila naman, sumalpok sa pader ng ospital ang isang SUV. Ang driver, lasing. Ang buong detalye, abangan. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasa 6,000 eroplano sa buong mundo grounded dahil sa aberya sa Airbus software. Libo-libong pasahero stranded sa NAIA. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hihirit ng pansamantalang kalayaan sa ICC. At ang champion sa karatapos lang na UAAP Season 88 Cheer Dance Competition, National University, record-breaking ang panalo. Nakasakay na, pinababa pa. Yan ang naranasan ng ilan sa libo-libong pasaherong stranded sa NAIA. Nagkaaberya kasi ang software ng kumpanyang Airbus, kaya grounded ang maraming eroplano. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta yung mga kapatid nating na stranded dyan sa NAIA? Yes, just dismayado nga yung mga pasahero na naapektuhan na na-canceled flights ngayong araw. No? Karamihan sa mga nakakausap natin ay mga OFW na may connecting flight na domestic. At hindi nga raw sila agad naabisuhan kaya hindi sila agad nakapaghanda. At bukod nga daw dyan ay iba't ibang dahilan pa yung binibigay sa kanila ng airlines. Galing pang Malaysia ang domestic worker na si Jessica. Excited siyang makapiling ang kanyang pamilya sa Tuguegarao City. Pero ang kanyang flight pa Cagayan, 2 beses na kansela. Nakasakay na raw sila ng eroplano pero pinababa pa. Napuyat ka na, napagod ka na, nag-check-in, nag-check out ka ulit. Tapos nag-check-in, nag-check out ulit, patakbo-takbo kami kasi humahabol kami sa oras. No choice, bumaba na naman kami pero depressed na kami. Nagugutom na rin po kami, tsaka pagod. Kawawa naman po kaming mga OFW na sumasakay. Ang nursing assistant naman na si Jayan na galing pang Singapore, na bad trip dahil sa sunod-sunod na canceled flight pa uwi ng Tuguegarao. So nagbayad po ako. Pero after 2 minutes po, nag-announce po sila ng cancel po yung book. Then nung nandun na po kami sa sa transfer area, sabi sa akin yung 3,500 daw po non-refundable. So medyo nag-init po talaga yung ulo ko doon. Kaninang madaling araw, kita ang kumpul-kumpul ng mga pasaherong stranded sa Terminal 3 ng NAIA. Kabilang sa mga nakansela ang 66 na biyahe ng Cebu Pacific. Kabilang ang mga pa-Cebu, Palawan, Davao at Cagayan de Oro. Gayon din ang domestic flights pabalik ng Maynila. Higit 10 domestic flights naman ang nakansela sa Philippine Airlines. Agad nagsagawa ng rebooking at refunds. International at domestic flights naman ang na-delay sa AirAsia, gaya ng mga papuntang Japan, Thailand at Macau. Paliwanag ng Airbus Company, kinailangang i-update ang kanilang software. Yan ay matapos madiskubring posibleng masira ng matinding init ang computer data ng kanilang mga eroplano na bahagi ng A320 family jets. Kritikal ang data na ito sa pag-function ng eroplano. Minabuti po namin na gawin itong precautionary measures kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon, sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating pasahero. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, umabot sa 75 aircrafts sa Pilipinas ang apektado ng software update. Bukas ng tanghalian inaasahang maayos. Hindi rin nakaligtas sa aberya ng Airbus ang biyahe ng ilang panig ng mundo. Sa Japan, higit 60 flights ang kinansela. Sa Australia, higit 30 eroplano ang kinailangang palitan ng software kaya na-cancel ang 70 flights.
Jess, ayon nga sa CAAP, hindi bababa sa 14,000 na pasahero ang apektado ng nakansilang flights ngayong araw. At samantalang ang paalala nga ng pamunuan ng airport sa mga pasahero na bago nga magtungo dito sa NAIA ay siguraduhin muna yung status ng kanilang flight at manatili nga makipag-ugnayan sa mga airlines para nga dun sa guidelines sa rebooking at kung ano pa yung adjustments. Jess. Faith, matanong ko na rin, sabi mo mga nasa 4,000 pasahero, mga kapatid natin yung naapektuhan, ang mga option nila, pwedeng rebooking ng flights. Ano? Pero may mga kapatid ba tayong piniling manatili dyan sa airport at hintayin yung susunod na flight na hindi Airbus yung sasakyan nilang eroplano? Yes, Jess, nasa higit 14,000 nga na pasahero o hindi bababa sa 14,000 na pasahero yung apektado. At meron nga rin tayo mga nakausap na pinili na nga lamang na manatili muna dito sa airport dahil nga wala naman silang budget para sa kanilang mga hotel o wala naman silang pupuntahan na kamag-anak dito sa Metro Manila. Jess. Maraming salamat, Faith Del Mundo, live mula sa NAIA 3 sa Pasay. Sa pool sa CCTV ang pagbangga sa pader ng isang SUV sa Maynila. Ang driver at kanyang mga pasahero nakainom umano. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Madaling araw kanina nang masapul sa CCTV ang pagharurot ng SUV na ito hanggang sa dire-diretsong bumangga sa pader ang sasakyan. Bumaba ang isa sa mga sakay nito. Agad namang lumapit ang mga nakakita. Ang isang lalaking rumisponde, binuhat ang isa pang pasahero ng SUV na tila walang malay. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapan ng SUV na bumangga sa pader ng isang ospital sa Sampaloc, Maynila. Ligtas at walang sugat ang driver. Pero ang binuhat na pasahero, nagtamo ng matinding sugat sa ulo at muka matapos tumama sa windshield. Duguan na ng mukha, kinarga ko na siya hanggang sa ospital doon, kinarga ko na siya doon. Yun lang kasi basag na yung mukha niya eh. Dugo na yung bibig at saka yung noo niya. Nakausap naman ng barangay ang driver na anilay amoy alak. Ayon na po dun sa driver, medyo wala pa po siya sa tamang ulirat kasi po medyo nakainom nga po. At nabigla rin po siya sa aksidente. Halos lahat po sila is nakainom po. Parang galing po yata siya sa limitan. Nagpapagaling pa sa ospital habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Dalawang estudyante ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa kalsada. Ang isa tumilapon ng mabundol ng motor habang ang isa naman ay inararo ng pick-up. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mastang maigi ang disgrasya sa Mount Villanueva Road sa Naga City, Camarines Sur. Pagka-alas 7 ng umaga noong Merkules nang mangyari yan. Kitang naglalakas sa tabing kalsada ang dalagitang estudyante. Sa gilid din dumaan ang driver ng motorsiklo at may dalawang motor na nakaparada. Lahat ng yan, inararo ng pick-up. Nakaladkad din ang isang kotse. Sugatan ng 14 anyos na estudyante. Hawak na ng PNP ang nakabanggang driver. Paliwanag niya, imbis na preno, accelerator daw ang kanya naapakan. Sa Daet, Camarines Norte naman, nasapul din sa video ang nadisgrasyang motor. Tumilaban na nabanggang estudyante at tumama sa nakaparadang tricycle. Kitang matuloy ang takbo ng motorsiklo kahit dumaan ito sa tapat ng Aliwahaw Elementary School nitong Huwebes. Minor injuries lang ang tinamo ng biktima. Sugatan din ang rider. Iniimbestigahan pa ang aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi pa tapos ang laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling hihilingin ng kanyang abogado sa ICC ang pansamantala niyang paglaya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, may mga taga-suporta pa ba ang dating Pangulo dyan? Just nandito tayo sa harap, ayan o, yung nakikita nyo sa ating likuran yan, yung ICC Detention Center at dyan na nakapit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga oras na ito, wala tayong nakikita pa ngayon na mga supporters o kahit doon sa usually may pinupuntahan, may pinagtitipunan sila doon sa tinatawag na Duterte Street. So wala pa masyadong tao doon ngayon. Pero kahapon nakausap natin si ang apo ng dating Pangulo na si Congressman Omar Duterte. At sinabi niya kasi usually pag weekends, wala daw talagang dalaw dito sa detention center. Kaya sila ay kahapon ng hapon o kagabi dyan sa inyo ay dumalaw na. Kinamusta natin ang lagay ng Pangulo.
sabi ni Congressman, ay frail daw ito o mahina. Kaya nga ang sabi niya, ay nagtataka daw siya, bakit naging ganun ang desisyon ng Appeals Chamber na itinuturing na flight risk ang dating Pangulo. Kaya para doon sa iba pang paliwanag at naging basehan ng Appeals Chamber, balikan natin sa report na ito. Rejected ang lahat ng tatlong ground ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa apela ng kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa International Criminal Court Appeals Chamber, kapag pinalaya, baka hindi na bumalik si Duterte. Baka takutin niya rin daw ang mga testigo sa kanyang kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugong drug war. Hindi rin daw matitiyak ng bansang tatanggap kay Duterte na hindi siya makakatakas. Pati ang humanitarian reason, hindi bumenta sa ICC. Hindi raw masasabing mahina na si Duterte dahil mismong ang pamilya niya ang nagsabing he is doing well. Ang desisyong yan, kinalungkot ng Duterte supporters. Our former president is old. He did nothing. He's already 80 years old, so it's so sad I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard. Kung merong mga naiyak, the third ground of appeal is rejected. nagbunyi naman ang mga namatayan dahil sa madugong drug war. Advance Christmas din para sa amin. At totoong may magpapasko sa dihig si Duterte yon. Yes. Pagkatapos ng announcement ng ICC, binisita si Duterte ng kanyang apo. Hindi na raw nila pinag-usapan ang tungkol sa pagbasura ng kanilang apela. Kamusta po ang lagay ng frail na talaga yan siya masyado, 80 years old. Paano na masabi na high risk siya na tao, tapos ano yun, flight risk. Kung magtayo mismo sa upuan, kailangan tulungan pa namin. Ang pamilya Duterte tanggap naman daw ang desisyon, pero hindi pa tapos ang laban. Patuloy ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Sa kabila niyan, ayon sa Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, muli silang hihiling sa ICC na palayain si Duterte. Hihintayin lang daw nila ang resulta ng medical evaluation ng 80-year-old na dating Pangulo sa susunod na buwan. Giit ni Kaufman sa edad at kondisyon ni Duterte, hindi na siya maituturing na banta sa mga testigo. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, final na ang ICC decision kaugnay ng interim release. Parang Supreme Court na raw yan. Patunay na walang VIP treatment sa ICC. Pero giit ni Conti, simula pa lang ng laban. 2026 ang simula ng bakbakan patungkol din sa kaso ni Duterte. Kung sa January, sasabihin nila, okay, kunyari fit to stand trial, isiset na nila yung confirmation of charges hearing. February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges. Nakausap natin kahapon yung ilang mga supporters ng dating Pangulo nung nagtipon sila pagkatapos maibaba nga itong hatol ng Appeals Chamber at yung sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Kaufman na magfa-file pa rin ng request para sa interim release pagkatapos itong medical evaluation. At sinabi nga nila na hopeful sila, tumaasa sila na magkakaroon pa rin ng favorable decision para dito sa dating Pangulo. Kanina rin nagpadala sa atin ng statement yung isa sa organizers nitong mga supporters na si Aldo Villarta at sinabi niya ay nakikita nila na delay lamang ito sa pag-release sa dating Pangulo at hindi nila itinuturing na defeat o pagkatalo. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, News 5 anchor Ruth Cabal, live mula sa The Hague, Netherlands. Susunod, babaeng binugaw umano ang menor de edad na pamangkin, arestado. At National University nakuha ang ikasyam nitong kampyonato sa UAAP Cheer Dance. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nasa kote ang isang babaeng bugaw umano sa Infanta, Quezon. Ang biktima, 16 anyos niyang pamangkin. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Napayak na lang ang babaeng niya nang arestuin siya sa entrapment operation sa Infanta, Quezon.
Habang binabasahan ng kanyang karapatan, iyak ng iyak ang sospek. Ate, makinig ka. Ikaw ay may karapatang manahimik at huwag magsalita, ano? Naiintindihan mo? Sumagot ka. Naiintindihan mo yung karapatan? At ikaw rin ay lahat ba ng sinabi ko ay naiintindihan mo? Kung hindi, ulitin ko. Nasa kotse siya nang magpanggap na kliyente ang isang pulis. Nagkita sila sa isang resort kasama ang 16 years old na pamangkin ng sospek na ibinubugaw umano. Ang dalagita nagsumbong sa kanyang guro hanggang sa umabot ito sa mga pulis. Napagalamang hiwalay ang mga magulang ng biktima kaya ang kanyang tiyahin ang nag-aalaga sa kanya. Inaanam din kung ibinugaw pati ang mas batang kapatid ng dalagita. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang biktima habang nakakulong na ang sospek at nahaharap sa mga kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, back-to-back champion ang NU Pep Squad. Record-breaking din yan dahil nakuha nila ang kanilang pang-siyam na kampyonato sa UAAP Cheer Dance Competition. At live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City na sa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, pakikwento ano nangyari at paano nakakuha ng NU ang kanilang pangalawang sunod na kampyonato. Andre, grabe, ano? Para talaga tayong inilibot sa isang theme park dahil sa sobrang ganda ng performances ng mga koponan dito sa UAAP Season 88 Cheer Dance Tournament. At unahin na nga natin ang nagwagi bilang kampiyon muli, ang NU Pep Squad. Talaga namang napaka-impressive ng kanilang ninja-inspired performance kung saan sobrang bilis, sobrang linis at sobrang tapang ng kanilang mga galaw. Record-breaking ang NU dahil ito na ang kanilang pang-siyam na kampyonato. First runner-up naman ang Adamson na nag-world adventure. Para kang sumama sa biyahe, may exploration, may energy at may pamatay na stunts. Second runner-up naman ang FEU Cheering Squad. Ito yung performance na parang bumalik tayo sa pagiging bata, young, wild and free, ika nga. Pero syempre, hindi naman nagpatalo ang iba. Ang UST Salingawi Dance Troupe nagbigay ng Halloween vibes. Creative, charming at thrilling. We're all in this together naman ang motive ng UE Pep Squad na nag-high school musical. Musical din ang atake ng Ateneo na nag-ala movie Sing. Ang UP Pep Squad naman nagdala ng Paskong Pinoy vibes sa buong stadium. At ang DLSU Animo Squad, baseball mode, may home run, may swag at may choreography na parang naglalaro habang sumasayaw. Andre, sa huli nga, napuno talaga ng energy itong buong MOA Arena kung saan mahigit 20,000 yung mga umattend na mga fans at talaga namang walang talo sa mga performances. Lahat panalo at lahat nag-enjoy. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Alam mo, Ian, pansin ko, parang ikaw enjoy na enjoy ka, yung ngiti mo, tenga to tenga eh. Mukhang ang saya-saya mo dyan. Maraming salamat at congratulations muli sa NU Pep Squad, back-to-back champions ng UAP Cheer Dance Competition. Live mula sa MOA Arena sa Pasay, Ian Suyu. Susunod, limang taong gulang na lalaki ginilitan ng kanyang batang pinsan. At ang pasilip sa set ng MMFF entry na Manila's Finest. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Overwhelming and challenging. Ganyan inilarawan ng direktor na si Raymond Red ang produksyon ng MMFF entry na Manila's Finest na pagbibidahan ni Piolo Pascual. Sa isang pasilip sa set, ikunento ni Direk Raymond ang matinding attention to detail na kinakailangan sa pelikula. Dahil nga set ito in the 60s, importante raw to recreate the reality of that era mula sa cinematography hanggang sa production design. Produced by MQuest, Signal at Spring Films, mapapanood ang Manila's Finest sa mga sinihan sa December 25. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.